Noong nakaraang NBA draft, dalawa sa mga rookie prospect na nakuha bilang first at second overall pick ay taga-France. Ito ay sina Zachary Risache at Alex Zar. Dagdagan mo pa ng isang Victor Wembanyama na nangunguna ngayon para sa San Antonio Spurs. Hindi maikakaila na marami na ngayong malalakas na players ang France pagdating sa larangan ng sports. At isa na rito ang tatalakayin natin ngayon sa ating video. Siya ay top player rin, ngunit hindi sa larangan ng basketball. Siya ay si Kylian Mbappe, ang player na nangunguna ngayon sa larangan ng soccer. Nakilala siya dahil sa kanyang dribbling ability at ang kanyang explosive acceleration, agility, quick feet, first touch, link-up play, and creativity. Dahil sa pag-decline ng laro ni Messi at Ronaldo dahil sa kanilang edad, itinuturing ngayon bilang one of the best players in the world, si Mbappe. Pero gaano nga ba siya kagaling? At ano ang mga pinagdaanan niya bago niya naabot ang tinatamasa niya ngayong tagumpay? Kaya sa video natin ngayon, tatalakayin natin ang number 1 player ng soccer, si Kylian Mbappe. Si Kylian Mbappe Lotin ay ipinanganak noong December 20, 1998 sa Paris, France. Ang kanyang ama, si Wilfried Mbappe, ay isang Cameroonian at isang football coach. Ang kanyang ina naman ay isang agent, si Faiza Lamari, na dating handball player. Lumaki siya na iniidolo sina Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, Neymar, Ronaldinho, Lionel Messi, Ronaldo Nazario, Eden Hazard at Thierry Henry. At ang kanyang paboritong team ay ang Real Madrid. Si Mbappe ay nag-aral sa isang private Catholic school sa Bondy, kung saan siya ay itinuring na academically gifted. Nagsimula siyang mag-aral ng Espanyol at kalaunan ay naging fluent siya sa paggamit ng lengguwaheng ito. Kalaunan, lumipat si Mbappe sa Clairefontaine Academy at dito ay nagpamalas siya ng kanyang galing. Dahil dito ay maraming nag-offer sa kanya, gaya ng Real Madrid, Chelsea, Liverpool, Manchester City at Bayern Munich. Noong July 2013, sa edad na 14, sumali si Mbappe sa Youth Academy ng Monaco, kung saan ay pumirma siya ng 3 taong kontrata. Noong October 2015, siya ay dinala ni Leonardo Jardim upang maging mainstay ng Monaco bilang reserve. Ngunit ang kanyang level of skills at maturity ang dahilan ng kanyang pag-promote sa main squad pagkatapos lamang ng 3 linggo. Ginawa niya ang kanyang unang team debut pagkalipas ng 2 buwan. At siya ang naging youngest ever first-team player ng Monaco, kung saan ay nabroke niya ang dating record ni Thierry Henry noong 1994. Noong February 20, 2016, si Mbappe ay umiskor ng kanyang unang goal. Sa edad na 17 years at 62 days, siya ang naging pinakabatang first-team goal scorer sa kasaysayan ng Monaco. Ito ang unang hat-trick na na-score ng sinumang player ng Monaco sa kompetisyon mula noong kay Sonny Anderson noong 1997. Sa quarterfinals laban sa Borussia Dortmund, nakagawa si Mbappe ng penalty at umiskor siya ng 2 goal, kung saan ang Monaco ay nanalo sa first leg sa score na 3-2 sa Westfalenstadion. Nakapasok sila sa semifinals pero sila ay tinalo ng Juventus sa score na 4-1. Tinapos ni Mbappe ang 2016-17 season na may 26 goals at may 44 matches sa lahat ng kompetisyon. At ang Monaco ay nanalo rin ng Ligue 1 title. Noong August 31, 2017, inihayag ng Paris Saint-Germain o PSG ang pag-sign sa kanila ni Mbappe. Ang 180 million European fee ang nagbigay kay Mbappe bilang most expensive teenager ever at ang second most expensive player ever behind sa kanyang teammate na si Neymar. Naitala ni Mbappe ang kanyang 10th career Champions League goal sa isang 3-1 na pagkatalo sa Bayern Munich, kung saan siya ang naging youngest player na umabot sa markang iyon. Dahil nakuha na niya ang kanyang unang title league kasama ang club, na-featured siya sa isang 2-0 na panalo ng PSG laban sa Les Herbiers sa final ng Coupe de France. Sa panibagong season sa laban nila sa Lyon, umiskor si Mbappe ng 4 na goal sa loob lamang ng 13 minutes sa isang 5-0 home victory. At siya ang naging pinakabatang player na naka-score ng 4 na goal sa isang laro sa Ligue 1 sa nakalipas na 45 season. Siya rin ang naging inaugural winner ng Copa Trophy na iginawad ng France Football sa Under-21 Best Player in the World. Noong March 6, natalo ang PSG sa score na 3-1 laban sa Manchester United at na-knockout sila mula sa Champions League. Tinapos ng PSG ang season kung saan ay nanalo si Mbappe ng Player of the Year Award at siya ang naging top goal scorer na may 33 goals.
Sa edad na 20 years old, siya ang naging pinakabatang player na nakascore ng hindi bababa sa 15 goals sa kompetisyon. Tinapos ni Mbappe ang 2019-20 season bilang joint top scorer sa Ligue 1 na may 18 goals kasama si Wissam Ben Yedder ng Monaco. Gayunpaman, mas binigay kay Mbappe ang title dahil sa kanyang higher goals per game ratio. Sa isang laban sa Ligue 1 laban sa Montpellier, naitala ni Mbappe ang kanyang ika-100 goals para sa PSG, kung saan siya ang naging 5th player na naka-achieved para sa Parisian club. Siya rin ang naging pinakabatang player sa kasaysayan ng Champions League na umabot sa 20 goals. Pero nalampasan din ito ni Erling Haaland sa parehong season. Ayon sa Sky Sports, ang mga financial details ng kontrata ni Mbappe ay nagkakahalaga ng £4 million a month. At dahil dito, siya ang naging highest paid player in the world sa panahong ito. Noong January 23, 2023, si Mbappe ang naging first player ng PSG na umiskor ng 5 goal sa isang laban, kabilang ang 10-minute hat-trick sa 7-0 na panalo laban sa Pays de Cassel sa Coupe de France Round of 32. Sa isang 4-2 na panalo nila laban sa Nantes, naitala niya ang kanyang ika-201st goal para sa PSG, kung saan siya ang naging leader scorer ng kanilang club. Tinapos niya ang kampanya sa Ligue 1 na may 29 goal upang maging top scorer para sa ikalimang sunod na season, at nakuha ng PSG ang kanilang record na 11th League 1 title. Natapos ang season na tinanggap niya ang League 1 Player of the Year award para sa kanyang ika-4th consecutive season. Noong June 13, 2023, sa pamamagitan ng isang opisyal na pahayag na inilabas sa pamamagitan ng Agence France Presse, inihayag ni Mbappe ang kanyang desisyon na hindi niya i-renew ang kanyang kontrata sa PSG na nakatakdang mag-expire sa June 2024. Ayon sa kanya, nagpaalam na siya sa kanyang club tungkol sa kanyang desisyon mula pa noong July 15, 2022. Ang kanyang final match para sa PSG ay noong May 25, 2024, sa Coupe de France ng PSG laban sa Lyon, kung saan ay nakuha niya ang kanyang huling titulo sa club. Bukod pa rito, tinapos niya ang kanyang huling season sa PSG bilang top scorer ng Champions League na may 8 goals, kasama si Harry Kane. Noong June 3, 2024, inanunsyo ng La Liga club na Real Madrid na pumirma si Mbappe ng 5 taong kontrata sa club, 2 araw pagkatapos ng tagumpay ng club laban sa Borussia Dortmund sa 2024 UEFA Champions League final. Kasunod ng anunsyo, inihayag ni Mbappe ang kanyang excitement sa social media. "It's a dream come true. So happy and proud to join the club of my dreams. Nobody can understand how excited I am right now." Natanggap niya ang number 9 shirt, kung saan siya ang naging unang player ng Real Madrid na nagsuot ng numerong ito mula noong kay Benzema. Ang kanyang presentation ay dinaluhan ng 80,000 spectators, ang parehong bilang ng presentation ni Cristiano Ronaldo noong 2009. Noong May 17, 2018, napasama si Mbappe sa France squad para sa 2018 World Cup sa Russia. At noong June 21, 2018, nagawa niya ang kanyang unang goal sa World Cup sa 1-0 group stage na panalo laban sa Peru. Dahil dito, sa edad na 19, siya ang pinakabatang French goal scorer sa kasaysayan ng World Cup. Noong June 30, 2018, siya ay hinirang na man of the match sa isang 4-3 na panalo laban sa Argentina sa round of 16, kung saan ay nakagawa siya ng penalty para sa kanyang team at naka-score ng 2 goal. Si Mbappe ang pangalawang teenager na umiskor ng 2 goal sa isang laban sa World Cup pagkatapos ni Pelé noong 1958. Umiskor si Mbappe sa pamamagitan ng 25-yard strike laban sa Croatia sa 2018 World Cup Final, kung saan nanalo ang France sa score na 4-2. Siya ang naging second teenager pagkatapos ni Pelé na nakapuntos sa isang World Cup Finals. Bukod pa rito, dahil sa kanyang 4 goals, natanggap niya ang FIFA World Cup Best Young Player Award. Noong March 21, 2023, kasunod ng international retirement ni Hugo Lloris, pinangalanan ng manager na si Didier Deschamps si Mbappe bilang bagong team captain ng France bago ang kanilang UEFA Euro 2024 qualifying campaign. Alam niyo ba, si Mbappe ay may sponsorship deal sa sportswear na Nike. Noong 2017, sa edad na 18, nakipag-partner siya sa brand upang ilunsad ang kanyang sariling football boots, ang Kylian Mbappe Nike Hypervenom 3. At noong 2018, inilabas niya ang Nike Mercurial Superfly Fix Boots
na inspirasyon ng R9 Mercurial boots ng dating Brazilian striker na si Ronaldo. Sa taon ding ito ay na-signed ng Swiss watchmaker na si Hublot, si Mbappe bilang isang global ambassador. Na-featured rin siya sa EA Sports FIFA video game series. Sa FIFA 18, mayroon siyang highest potential rating na 94. At bilang cover star ng FIFA 21, dahil dito ay siya ang naging pinakabatang lumabas na solo cover. Noong 2023, siya ay isinama ng Time sa 100 most influential people in the world. Sa parehong taon, siya ay na-rank 3rd sa listahan ng Forbes na may highest paid athlete sa buong mundo.